Ipinasa ng kampo ni Catherine Camilon ang reply affidavit at motion to inhibit sa ikatlong preliminary investigation ngayong araw, January 17. Nanawagan din ang ina ni Camilon sa isa sa mga suspect na si Jeffrey Magpantay na magsalita na. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Mahigit 3 buwan matapos may ulat na nawawala ang guro at beauty pageant contestant na si Catherine Camilon, unti-unti na raw nagkakaroon ng linaw ang isinasagawang preliminary investigation hinggil sa pagkawala nito ayon sa pamilya Camilon. Dumalo ngayong araw sa ikatlong preliminary investigation sa Batangas City Hall of Justice ang pamilya ni Catherine Camilon na naghain ng reply affidavit kaugnay sa counter affidavit ng kampo ni Police Major Alan De Castro. Nagsumiti rin sila ng motion to inhibit o ang hiling na ilipat ang pagdinig ng preliminary investigation sa Regional Prosecutor's Office sa Laguna. Kaugnay sa reklamong kinahaharap ng pangunahing suspect sa pagkawala ng kaanak dahil umano sa posibleng nagiging impluwensya ng legal counsel ni Jeffrey Magpantay ang isa pa sa mga suspect. Ayon sa pamilya Camilon, napag-alaman nilang dating Assistant Provincial Prosecutor ng Batangas at dating Presiding Judge sa Regional Trial Court Branch 86 sa Taal, Batangas ang naturang legal counsel ni Magpantay. Hindi na muna idinitalya pa ng pamilya Camilon ang iba pang mga aksyon ng kanilang panig, ngunit umaasa pa rin daw si Rose, ang ina ni Catherine, na magkakaroon na ng linaw ang kaso sa pagkawala ng anak. Ako, simula nung una pa lamang, umasa na ako. Hanggang sa ngayon, naasa ako na mabibigyang linaw ito. Na kailangan kung ano yung totoo, yun ang maging, maging resulta ng problemang ito. Kailangan kong malaman, kailangan kong maintindihan kung ano ba ang totoo, kung nasaan ang aming anak. Dahil ang aming anak ay mahalaga, mahalaga siya sa amin. Kailangan naming malaman na nasaan ba siya. Dumating din sa Batangas City Hall of Justice ang legal counsel ni De Castro upang tanggapin ang reply affidavit at motion to inhibit ng pamilya Camilon. Ayon sa kanya, hindi naman daw makakaapekto sa kaso ang dating trabaho ng legal counsel ni Magpantay. I don't think so. I don't think so because that was a long time ago. Well, I don't know if the Batangas Provincial's Office will decide, pero it will lengthen yung preliminary investigation for sure. We're supposed to file a comment on Monday. When it comes to preliminary investigation, I think it still boils down to evidence. Tumangging magbigay ng pahayag si Attorney Juanita Areta, ang legal counsel ni Magpantay. Samantala, emosyonal namang nanawagan ng ina ni Catherine kay Jeffrey Magpantay. Tingin raw kasi niya na kapag nagsalita na ito ay mas mabibigyang linaw ang paghahanap sa mahigit 3 buwan ng nawawalang anak. Nakikiusap naman ako bilang tao, bilang ina, na sila na may tao rin, na kailangan naman magsalita sila. Yun lang naman ang hinihiling namin yung malaman namin kung ano ang totoo. Sa Lunes nakatakdang isumite ng panig ni Police Major Alan De Castro ang kanilang sagot hinggil sa reply affidavit ng panig ng pamilya Camilon. Samantala bukas ang press briefing hinggil sa kasong administratibo ni Police Major Alan De Castro. Ace? Maraming salamat, Denise Abante.